Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 18, 2025 at ngayon ay ginugunita natin at ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, ang manunulat ng mabuting balita. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, chapter 4, verses 10 to 17. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Thessalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Atin pong ipinagdiriwang ngayong araw nito ang kapistahan ni San Lucas, isa sa apat na sumulat ng mabuting balita o ng ating ebanghelyo. At sinasabi po na siya ay nakasama ni San Pablo. At siya base sa mga naitala, siya ay taga Syria, isang doktor at pintor, kung kaya't siya din ay patron ng mga doktor at pintor. At pinaniniwalaan po na siya ang unang nagpintura nagpaint ng imahe ng Mahal na Birheng Maria. Kung bawat manunulat ng ebanghelyo, yung apat po ay may mga simbolo. At ang simbolo ay na kanya pong pinapahiwatig ay isang kapong baka, yung baka na nangangahulugan ng kalakasan. Kadalasan po ang focus ng sulat ni San Lucas sa ebanghelyo ay ang mga planong pangkaligtasan ng Panginoong Diyos para sa lahat, maging Hudyo o Hintil. At halos kumpleto ang kanyang pagkakasalaysay sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So mapapansin niyo po yan. Halimbawa, kay San Marcos, nagsimula na agad doon sa kanyang ministeryo. Pero kay San Lucas, halos lahat po mula sa pahayag ng pagsilang ni Kristo hanggang sa kanyang pagkabuhay. Kaya nawa ang paalala sa atin din kung paanong si San Lucas po ay nanatili kay San Pablo, na noong panahon na siya ay nasa kulungan at nahihirapan, pero malaking kaluwagan kay San Pablo na malaman na mayroong nananatili para tumulong sa kanya, at yun nga si San Lucas. At ang hamon din sa atin, masikapin din natin na sa pamamagitan, kung di man tayo magaling talagang magsulat, pero at least sa modernong paraan, sa modernong panahon, ating magamit ito, iba't ibang social media platform ay gamitin natin para maipahayag din natin ang karanasan natin sa ating Panginoong Hesukristo sa abot ng ating kaalaman, kung ano yung natutunan natin, ano yung mga natutuklasan natin tungkol kay Kristo, dahil ito naman ay nananatiling hiwaga, at pag pinagsasama-sama natin ng ating mga karanasan, nakakabuo din tayo ng mabuting balita para sa mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Muli, gamitin natin ang ating mga kakayanan
ang ating pong talento, lalo na sa paglikha, pagsulat, o paggawa ng mga memes, paggawa ng mga write-ups, no, na pinopost natin sa ating pong mga Facebook o social media account. Nawa lahat ng ito ay maging mabuting balita para sa lahat ng mga nakakabasa, para sa lahat ng mga nakakapanood na ating pong mga ipinopost. Muli po, isang magandang araw sa inyo po lahat.